Biblia dito sa Zephaniah chapter 3, verse 9. At mamayang hapon po ay after po ng ating lunch ay magkakaroon po tayo ng sandaling meeting para sa ating gaganaping gawain mamaya dun sa lugar ng Binangonan. 3:9. Sabay-sabay po nating basahin. Zephaniah chapter 3, verse 9. Kung inyo na po nakita ay basahin po natin. Sapagkat akin ang sasaulian ng mga bayan ng Dalisay na Wika, upang silang lahat ay makatawag sa pangalan ng Panginoon, sa magpaglingkuran siya ng may magkakaisa. Tayo po ay tumalangin, hilingin po natin kay Inang Mary ang pangunguna. Tayo po'y dumalangin. Ang namin Diyos, maraming salamat sa oras at Panginoon ang dumako na sa iyo pong pakikinig ng aming pong mensahe para sa aming Panginoon. Sa versikulo pong pinagkaloob mo sa aming Panginoon, maraming salamat. Tulungan mo kami Panginoon na anong po ang iyong mensahe pagkakaloob sa amin ay ito po yung aming maunawaan naman namin Diyos. At may pamuhay po namin sa sandibutan ito Panginoon. Mag-isip ng inspirasyon at paalala po sa aming naman namin Diyos. Tulungan po Panginoon na ang iyo pong gagamitin alipin ng maraming Diyos. Patuloy pong siya ay sa iyo umaasa Panginoon ng karunungan. Tulungan po siya at magsalita ka po sa kanyang mga labi ang maraming Diyos. Nawaman namin Diyos lahat ang kanyang sasabihin Panginoon ay maging katugunan po sa pangailangan po ng aming kaluluwa maraming Diyos. Maraming po salamat. Yan po ang aming dalangin sa matamis na pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Amen. Salamat sa Panginoon na nabuhay ulit yung mga bata na nakaawit ngayong araw na to. Tagal kong inaantay yung kanilang kanta at sa mga kabataan na mawit sa Panginoon. Salamat na sabi nga sa ating kanina nakakita ang katapanan ng ating Diyos sa bawat isa. Great is thy faithfulness. Morning, noon, and night, naroon ang kabutihan ng Diyos sa atin. Ang pag-aaralan po natin ay may pamagat na Purify My Lips. Pakalinisin mo ang ating labi. Sa umagang ito, dito nga sa ating teksto, sapagkat aking sasaulian ang mga bayan ng Dalisay na Wika, upang silang lahat ay mga tawag sa pangalan ng Panginoon na paglingkuran siya na may pagkakaisa. Sa umagang ito, kung pakikinggan natin ang ating mga sinasabi sa buong araw, sa buong maghapon, at kung ano yung mga lumalabas sa mga bibig ng mga tao sa ating paligid, it will affect us. Maapektuhan tayo. Bakit? Dahil iyon ay naririnig natin at ito ay hindi natin, alam din ninyo yung the power of the words, yung kapangyarihan ng mga salita. It will last. It will last forever. Kung ano yung mga naririnig natin. Sa buong araw, sa ating pamilya, sa mga taong ating nakakasama, sa ating eskwelahan, sa ating mga trabaho. Maaari ang mga naririnig natin, there are nice words, mabubuting mga salita, and there are not so good. May mga salita maaring maapektuhan din ang iyong pananampalataya o maaring yung magiging katauhan mo bilang isang tao. Kadalasan,
lahat o halos lahat sa atin ay we are raised into different environment. Iba-ibang environment ang ating kinalakhan. Iba-ibang upbringing sa atin ng ating mga magulang. Maswerte tayo, mapalad tayo kung yung lugar na ating kinaroroonan ay mga mabubuting neighbor ang ating katabi. Marinig natin yung mga nagsisigawan, nagmurahan. Naapektuhan tayo, kaya nga ang tao, tayo bilang individual na mga nilalang ng Diyos, may freedom pa rin tayo. Kung pag-aaralan natin sa mga eskwelahan, pinag-aaralan yan, karapatan ng isang bata na siya'y tumira sa isang bigkas at tahimik na pamayanan, di po ba? Karapatan ng isang bata na siya'y mahalin at igalang. Kaya nga po, nasa atin din ang pagpili kung saang lugar natin ibig tumira. Kung gusto natin sa may squatters area na yung mga kabilang street ay naririnig natin yung mga boses ng mga tao na nakaka-apekto sa ating pagkatao, naapektuhan sa ayaw natin sa hindi. Kung ano yung mga naririnig natin na lumalabas sa mga bibig ng mga tao sa paligid natin, it will affect our moral being or moral values sa umagang ito. Kaya nga po, gaano kaya kung titignan natin na sa ating environment ay ang mga naririnig natin ay mga puros mga magagandang bagay. What if will become o anong mangyayari, anong magiging buhay natin? Magiging ano tayo kung sa lahat ng ating mga naririnig ay bawang makakapag-give up sa ating kaluluwa ang salita ng Diyos, ang paligid natin, kung na-bring up tayo sa isang pamilyang Kristiyano. Kaya mapalad ang mga pamilya na mula sa kanilang pagkasanggol at magiging ganap na tao, magiging ganap na isang nilalang ng Diyos na mayroon siyang pamilya, mga magulang na patuloy na nagmamahal sa Diyos. Napakaganda, di po ba? Dito nga sa Isaias, kung babasahin natin, nung tinawag ng ating Diyos si Isaiah, ano ang kanyang tugon nung kausapin siya ng ating Diyos? Sinabi niya sa kanyang sarili, dahil alam ng Diyos kung ano yung kanyang kalagayan at hindi niya itinanggi yung bagay na yon. Sinabi niya, sino ako? Na ako ay isang may maruming labi. Basahin po natin dito sa Isaiah chapter 6, verse 6. Nang magkagayoy nilipad ako ng isa sa mga sirapin na may baga sa kanyang kamay na kanyang kinuha ang mga panglipit mula sa dambana. At hindi po niya niyaon ang aking bibig at nagsabi, narito hindi po nito ang iyong mga labi, at ang iyong kasamaan ay naalis, at ang iyong kasalanan ay naalis. At narinig ko ang tinig ng Panginoon na nagsasabi, sinong susuguin ko at sinong yayaon sa ganang amin? Nang magkagayoy, sinabi ko, narito ako, Panginoon. Pero doon sa previous na mga verses doon, sabi niya, sino ako? Sabi niya, ako ay isang taong mayroong maruming labi. Ang pagtawag ng ating Panginoon ay tapat sa bawat isa. Sinasabi din niya doon sa Zephaniah chapter 3 verse 11 and 12, tapat siya, He is an honest God. At kung honest ang ating Panginoon, natural, ang kanyang mga tatawagin ay mayroon din tapat na puso sa kanyang dakilang harapan. Alam po ninyo, napakahalaga yung pagtawag ng Diyos sa atin. Ang mahirap kapag hindi na tayo tinatawag. Ang mahirap kung hindi na tayo kinukonvict ng ating Panginoon sa ating mga gawa sa kanyang dakilang harapan. Kaya dito si Isaiah, alam niya na sa kanyang sarili hindi malinis.
yung mga words na lumalabas sa kanyang labi. Kaya sabi niya, sino baga ako, Panginoon? Pero alam po ninyo, nung siya'y lumapit sa ating Diyos na mayroong mababang kalooban, anong nangyari kay Isaias? Nilinis siya, di po ba? At nasabi rin niya, suguin mo ako, Panginoon. Unless na yung ating puso ay handang tumalima sa panawagan ng ating Diyos, hindi kailanman tayo malilinis ng Diyos. Kaya pagmasdanin nyo ngayon ang inyong puso, ang inyong mga sarili. Evaluate natin, Panginoon, ang aking mga sinasalita ba ay mayroon ng kabuluhan sa inyong dakilang harapan. Mula nung ako iyong tinawag. There's a great change, di po ba? The words I used to say, I say them no more. Iba na yung mga sinasalita natin. Hindi na tayo nagsasalita ng mga bagay na hindi ikapupuri, na hindi ka lugod-lugod sa harapan ng ating Diyos. Bakit? Dahil nilinis na ng Diyos yung ating mga pananalita, yung laman ng ating puso. At ang mayroong pusong mayroong katapatan sa harapan ng Diyos, deserve natin ang pagtawag ng Diyos sa atin. At deserve din ng Diyos na tawagin natin siya sa kanyang pangalan. Masasabi mo na sa iyong sarili, Panginoon ko, Diyos ko, Diyos ng aking buhay. Dahil ang mga makasalanan, ang mga gumagawa ng karumal-dumal sa harapan ng Diyos, hindi sila karapat-dapat na tumawag na Ama sa ating Panginoon. Yan yung sinasabi ng banal na kasulatan. When was the last time you go to God in prayer and pour in your heart and soul to God? Alam niyo, mangyayari lamang itong bagay na to kapag malinis yung ating puso. Na alam mo na sa iyong paglapit sa Diyos, dinirinig ka niya. Dahil malinis ang iyong puso, direkta, naririnig ng Diyos ang iyong mga panalangin. Kaya nga po dito, ibig ng Diyos, yung mga tumatawag at sumasambitla sa kanyang dakilang pangalan, ay yung mayroong malinis na puso. Maraming mga tumatawag sa pangalan ng ating Panginoon, di po ba? Kumidlat lang, Diyos ko. Nadulas lang, Panginoon ko. Ginagawang ekspresyon ng pangalan ng ating Panginoon, which hindi iyon naging kalugod-lugod sa kanyang harapan. Kaya napakaganda yung mga tumatawag sa kanyang pangalan ay mayroong direkta sa kanyang puso. Alam niya na wala nang hadlang na siya'y dinirinig ng Diyos sa kanyang buhay. Alam po ninyo, nakikilala ng Diyos yung mga nagsasalita na mayroong katapatan sa Kanya. Kung alam niyo yung isang ano ba ito? Yung ano lang siya, katang-isip. Yung buhay ni Pinocchio. Fairy tale lang siya. Hindi naman siya totoong istorya, pero mayroon siyang magandang lesson na iwan sa mga bata, lalo na. Ano ba yung istorya niya? Kapag siya ay nagsasalita ng nagsisinungaling siya, lumalaki yung ilong, di ba? Ay, mahaba. Ano kaya kung gano'n ang gawin ng Diyos sa mundo? Siguro ang dami ng mahabang ilong, ano? Hindi na magkasya sa tricycle. Kapag ganun lang ipinapakita ng Diyos yung mga taong nagsisinungaling. Na lahat ng mga sinungaling ay nahaba ang ilong. Hindi ko alam kung sino maghahaba ng ilong sa atin. Dito. Pero hindi eh. Meron kasi talagang final judgment na marireveal ang lahat sa harapan ng Diyos. Even the little lies that we said in secret places, narireveal lahat yan. Kaya sino ang haharap sa Panginoon na mayroong tapat na puso? Yung little lies o white lies, wala iyan sa mga tunay na anak ng Diyos. Dahil itinuro na sa atin ng Panginoon yung tama na karapat-dapat.
yung guiding principle ngayon ng K-12 na aim ng gobyerno natin na ma-develop yung core values ng isang bata, individual na mga bawat batang Filipino. Maganda yon na sa kanilang kabataan pa lang ay nade-develop na sa kanila yung pagsasabi ng totoo, knowing between right and wrong. Although talagang sa bawat tahanan naman, ito din naman ang aim ng bawat magulang na mapalaki ang mga anak ng tama, di po ba? Yung belief natin, bawat pamilya, it will sa bawat sambahayan na maka-earn ng respect. Sa kanyang kabataan pa lang, mayroon na siyang respeto sa kanyang sarili, sa kanyang kapwa, sa magulang. Paglabas nila sa tahanan, school naman ang mumumold ng kanilang values, kanilang moral. Sama-sama yan, pati yung simbahan o churches. Tulong-tulong yan para ma-develop yung positive type of core values ng isang bata. Sa murang gulang pa lang, ay marunong na silang magsabi ng totoo. Maganda na talaga alam yung mga bata, hindi yan nagsisinungaling. Kahit naturuan pa rin siya ng matanda na wag sabihin mo na wala ako, magsasabi yan talaga na andito siya. Sabi lang niya na wala siya, pero andito po siya. Kaya kinikilala yan mga bata yung kanilang sasabihin. Kasi kahit paulit-ulit mo yan natatanungin sila, pare-pareho pa rin ang kanilang sinasabi. Kaya napakaganda sa mga murang kaisipan na yan. Natututo na sila. Kung minsan pag pinala mo yung isang bata at umiiyak siya ng sobra, maya-maya yan, magsusorry. Magsasabi yan ng sorry. Magandang indikasyon yun na natuturuan siya ng tamang values. Pero kung makikita mo yung maliit pa lang, na hindi siya marunong mag-sorry kahit alam niya na nakagawa siya ng kasalanan. Mapanganib yan, paglaki niya. Pag pinagalitan mo, umiiyak yan dahil he is not or she is not sorry. Kung ano yung ginawa niyang mali. Kundi umiiyak siya dahil masama ang loob niya at ibig niyang gumanti. Pero mayroong mga bata na talagang umiiyak siya, very sorry sila sa kanilang ginagawa and at the same time, immediately humingi sila ng sorry sa mga pagkakamali nila. Ay napapansin ko yan yung grade 2 pupil. Napakatanda pa ng heart ng mga bata. Kung minsan, kahit na pinagalitan mo, ngayon, maya-mayang konti bibit-bitin yung bag mo. Mamaya-mayang konti pupunasan yung sapatos mo. So, ibig sabihin, hindi nagtatanim ng anumang galit sa kanyang puso. Mayroon siyang puso na pagpatawad. At mayroon ka minsan gagawa ng love letter, sorry, hindi na po mauulit ang aking gagawin. Ganun ba yung puso natin ngayon, mga bata? Kapag nagkamali sa mga teacher, sa mga magulang natin, o hindi naman, isang salita lang ng magulang ay mas marami pa yung sagot. Nakakasugat ng puso yan sa mga magulang. Kapag ganung klaseng anak ang mabi-bear up natin, mabri-bring up natin in the future. Magiging ganun din sila. Pagdating ng araw, ganun din ang history, sabi niya, repeat itself. Pero kapag bata pa lang, natuto na sila ng values na yon. Na meron silang tender heart, mababa ang kalooban, marunong silang magpakababa sa harapan ng Diyos. Matututo din silang magpakababa. Kapag nagkakamali sila sa kanilang mga magulang, naroon na lang yung kanilang yung contrite heart, talagang nagsisisi sila. Kaya nga, ito yung nawala sa bayan ng Diyos ng panahong iyon. Sinasabi yan sa Sicarias chapter 3, verse 11. Nawala sa kanila yung katapatan ng kanilang puso. Kaya nga, sabi niya dito sa 3:11, sa araw na iyon, hindi ka mapapahiya ng dahil sa lahat ng iyong mga gawa na iyong isinalangsang laban sa akin, sapagkat kung maggagayon, aking aalisin sa gitna mo ang iyong mapagpalalong nagsasaya at hindi ka na magpapalalo pa sa aking banal na bundok. E dito sabi ng ating Panginoon, iniurong nila yung kanilang pakinig. They refuse to listen.
Nagtatakip pa sila ng kanilang tenga kapag naririnig nila yung mga babala ng ating Diyos ng mga panahong iyon. Kaya nga, napakaganda na ang ating pananampalataya, ang ating paglaki, lumalaki tayo, tumatanda tayo, sumusulong din tayo. Dito sa Jeremiah, chapter 7, verse 24. Ngunit hindi nila dininig o kiniling man ang kanilang pakinig, kundi nagsilakad sa kanilang sariling mga payo, at sa pagmamatigas ng kanilang masamang puso ay nagsiyaong paurong at hindi pasulong. Sino itong mga to na tinutukoy ng ating Panginoon? Walang iba kundi yung kanyang piniling bayan. Imbis na nag-grow sila, lumalago sa pagtitiwala, pananampalataya, pag-asa sa Diyos, anong ginagawa nila? Umuurong. Sabihin natin sa ating sarili, Panginoon, umuurong ba ako o sumusulong ako? Maganda kung yung sagot, umuurong tayo, sumusulong tayo. Umaakyat yung ating pananampalataya. Yung ating tiwala, dati ganito lang yung tiwala mo, ngayon lumalaki ang yung tiwala sa Diyos. Amen? Hindi pa urong. Subukan nyo ang umuurong. Paano kayo makakarating sa pupuntahan natin? Sige, umaatras tayo ng umaatras. Imbis na nakarating na tayo sa patutunguhan natin, malayo na yung makakamit natin. Dahil hindi tayo umuurong, hindi paatras. Imbis na nakakamit mo na yung tagumpay, dahil paatras ka ng paatras, na ibibigay na sa iba yung blessing. Di ba ba? Kahit sa mga mag-aaral, yung learning, continuous yan. At sa bawat isa sa atin, yung learning natin sa Panginoon, patuloy pa rin yun. Kahit hindi tayo nag-stop na magbasa ng Biblia, mahal na mahal natin ang banal na kasulatan. Dahil alam natin ito yung makapagpapadunong sa atin. Gagawin kang wise nito. Gagawin kang yung magiging mature ka sa iyong buhay spiritual. Hindi yung ang tagal na natin, hanggang ngayon, hindi pa natin alam kung nasaan yung mga promises ng Panginoon na magbibigay sa atin ng patuloy na tagumpay. Lumago sa pagsunod. Hunger for truth. Nauuhaw tayo sa katotohanan. At higit sa lahat, lumalago sa pag-ibig. Kanino? Sa ating Panginoon. Kapag ang ating puso, it is not right with God, we will not grow strong and we will not be very happy in our Christian life. Magiging boring talaga ito. Magiging boring ang buhay spiritual. Pag linggo lang, parang masabi lang na nasa panambahan na lang. Pero kung lumalago tayo sa pag-ibig, sa pagsunod, nag-workout tayo Monday to Saturday, pinag-aaralan natin ang kanyang mga salita, mayroon tayong ginagawang kabutihan sa ating kapwa, hindi tayo napifail sa mga utos ng ating Diyos, makikita mo araw ng linggo, lahat ay masisigla sa pagsamba sa Diyos. Amen. Lahat ay mayroong makikita mo masigla, umaawit, nagpapatotoo, at ayaw na ma-miss even a single part ng serbisyo sa ating Panginoon. Why? Because you have a submissive heart. Kapag meron tayong submissive na puso, makikita mo na magiging masigla ang iyong karanasan. Magiging buhay ka. Diba ba? Nakikita ninyo yung mga halaman na ngayon, dry season na naman. Nakikita niyo yung mga halaman na hindi nadidiligan. Ano nangyayari? Natutuyo, di po ba? Tuyong-tuyo.
Walang sigla. Walang awit. Pero yung unang ulan ng Mayo, pag maulan na yan, nakita mo talagang nag-usbugan, may sanga-sangang ganyan. Masigla. Ganyan din ang sa buhay ng isang Kristyano na laging nadidiligan ng salita ng Diyos. Lagi siyang mayroong fellowship sa Panginoon, sa kanyang mga kapatiran. Magiging masigla, di po ba? Hindi yun babase sa dami na doon tayo magiging masigla. Dahil madami tayo, no. Kahit po konti iyan. Kapag lahat ay masisigla, malinis ang puso, parang ano yan, nag-govern yan. Talagang umaaboy ang pananampalataya ng bawat. Mararamdaman mo sa iyong puso, nag-uumapaw ka ng kagalakan. Alam niyo kahapon, nakumpleto kami sa wakas. Di ko alam kung pumunta kayo ng si Nanay Zenay. Si Nanay Zenay maliit. Kumpleto yung mga oldest kahapon. Puro oldest, ako yung pinakayang kahapon. For all you know. Ang pinakabata sa kanila is 60 plus yata. O 50 plus. Ako 40 plus pa lang ako. Malapit na akong magbang doon. Pero okay lang yun. Karangalan yun sa harapan ng Diyos. Na nadadagdagan yung taon natin. Diba? Kanina may nag-birthday. Ibig sabihin, mabuti ang Panginoon na may buhay pa tayo at may paglingkod sa Kanya. Kaya kahit nasa kaunting bilang na yon, alam niyo lahat sila nagpapatotoo. Lahat. Talagang mararamdaman mo sa kanilang puso yung patotoo nila na niyak sila sa Panginoon. Sa aking experience din ko lahat ng mga pupunta doon, na hindi pa ako pumunta sa lugar na hindi ko nadama yung presence ng Panginoon. Laging nandoon siya. Kaya hindi siya tumitingin sa anumang bilang. Ang tinitignan talaga niya yung puso ng bawat isa na sumasamba sa Kanya. Yung pagnanasa natin na mapagpala. Ito ba yung laman ng puso natin pagpunta natin sa katarungan? Naibig natin na mapagpala muli ako, Panginoon. Dahil sa buong isang linggo napaka-stressful. Lalo na sa mga nagtatrabaho, sa buong maghapon na natapos mo lang yung mga obligasyon mo sa buong maghapon. Higa ka, halos ano lang eh. Tulog ka na kaagad. Nung Friday na hindi ko alam kung ano yung kumagat sa akin napaka daming lang. Nung pagiga ko kasi nung natutulog ako dun sa pagiga ko halos hindi ko na mahawakan yung kumot ko para magkumot pa ako kasi pagiga ko talaga, pikit na yung mata ko. Pikit na talaga yung mata ko ng sobra. Tulog na ako. Pwede lang muna kuha ko rin yung kumot na ganyan. Yung pa ako lang ang nakumutan ko na, tulog na talaga. Pag gising ko, dami kong hindi ko alam. Parang namiyas tayo lamok sa akin eh. Sobrang tulog. Sobrang antok. Siguro may naligaw kasi binuksan ko yung bintana eh. Nakapasok yata yung lamok. Talagang dito punong-puno, namamantan ng pag-gising ko. Ganun ka. Hindi ko lang alam sa mga ibang mga nanay, ganun din. Mayroon pa nga minsan eh. Pag-upo pa lang sa sasakyan parang ginawang duyan yung mga kotse eh. Yung mga bases eh. Ganun din. Di po ba? Pero ang ating kalakasan, pagdating ng araw ng linggo, na-strengthen tayo. Pag Lunes na naman, bagong energy, parang bagong charge, malakas na naman. Papasok na naman sa eskwelahan, sa trabaho, bagong blessing na naman yung ating natanggap ng araw ng linggo. Di po ba? Sapat-sapat lang ang Diyos sa atin. Nahanda siya na mag-provide ng ating mga pangangailangan spiritual upang sa buong isang linggong iyan na naman, magtatagumpay na naman tayo sa kamay ng Diyos, sa piling ng ating Panginoon. Kaya nga po dito, bakit kinakailangan na magiging submissive tayo sa kalooban ng Diyos? Dahil mas maigi yung sumusunod kaysa sumusuway, di po ba?
Merong mga, yung, iba ngayon ang kalakaran, ang takbo ng mga kabataan. Matitigas na ang mga ulo ng mga bata ngayon. Sa ayaw natin, realidad na talaga ng buhay ito. Kahit nung bata pa ako, alam ko na kung ano yung difference ngayon ng mga ng mga kabataan. Kahit itong year na to, nung napasa yung batas sa mga estudyante na bawal magsalita ng ganito, bawal maghawak ng patpat, lahat kami ang daing namin ng mga teacher at sa mga magiging future teacher pa. Iba ang ugali ng mga kabataan ngayon. Iba na. Kaya, ang kailangan talaga natin ngayon ang salita ng Diyos. To bring them up na magiging maganda at hindi sila ma-influensya ng masamang mundo ito. Napakahirap ngayon magpalaki ng anak. Sa totoo lang. Ako, mag-isa lang din yung anak ko. Pero alam ko, iba na yung ugali ng mga kabataan ngayon. Sa dami mga gadgets yan, kung minsan kahit tatawagin mo, hindi ka papansin dahil nakatutok siya. Hindi na makapaghugas ng pinggan dahil nakatutok sa gadget. Kaya mapalad pa rin yung mga magulang na may mga anak na talagang mayroon silang valued time together, nakakapag-usap pa sila, nautusan pa yung mga anak, maghugas, magwalis, mag-isis ng kaldero, magsangkay, o ano pa man. Di po ba? Kaya outside the family of God, mahirap na tayo makasumbong na mga gano'n na talagang na-develop na gustong kanilang moral values. Na magalang pa rin sa ibang tao. Di po ba? Kaya alam niyo yung mga anak natin, kapag sila napupunta sa mga tahanan ng kanilang mga kaklase, na-amaze pa rin sila. Meron pa rin palang mga ganitong kabataan na masipag. Kasi yung mga iba pupunta sa ibang bahay pinakain na nga sila, yung pang sila pa yung paghuhugas mo. Although, okay lang din naman yun pero yung panahon namin nila pastor, talagang natuto kami niyan. Bawat kabataan noon, laging sinasabi sa amin ni pastor, at hindi rin naman kami nagtatakip ng tayo na namin. Kahit paulit-ulit niyang sinasabi, kapag pupunta kayo sa isang tahanan, huwag niyong hayaan na pagsasawaan kayo ng taong titirahan niyo. Kasi kapag kayo tamad, ipag-pray-pray nila na sana umalis na kayo. Sinasabi niyo yan sa amin lagi. Kaya natuto kami noon kapag pupunta kami sa isang bahay, isang gawain, o anong paman. Kaagad-agad pupuntahan namin kung saan yung nagluluto o naghugas ng pinggan. Kahit paghugas lang ng pinggan, hawakan namin yan. Walang trabaho yung may-ari ng bahay. Yung mga batch namin, yung mga laging sinasabing, kahit patuloy, laging sinasabi yun ni pastor sa amin. Kaya, syempre, i-plan yun. Kung ano nga yung narinig natin everyday, parang ano yan nag-immune ka na dyan yun yung lagi mong naririnig na dialogue. Alam mo namang makakalimutan mo pa yun. Siyempre, alam mo na ito, bili ni pastor. Hindi yung kata, bili ni pastor sa akin, ako daw ay manalangin. Maganda talaga na sumusunod sa mga bilin ng nakakatanda, hindi man yung pastor, yung ating mga magulang. Kung ano yung maganda, o bakit kaya magiging tawag dito, yung nagigiliwan ka. Nagigiliwan ka, saan ka man pumunta. Kung hiniga ka, tapos babangon ka, yung hinigaan mo yung pang nagpahiram ng kumot sa'yo ang magliligpit ay, huwag nang pumunta dito. Pero mga anak ng Diyos, we are blessing, isn't it? Yes. Amen ba mga anak? Amen. Blessing tayo. Kahit pasabihin natin Kristyanong tahanan yung pupuntahan natin at maunawain sila, huwag natin isagad ang patience ng bawat isa. Magiging blessing tayo sa lahat ng tahanan, saan man tayo lugar na pumunta,
mga unbeliever man yan, maganda, sila mismo magsasalita sila para sa atin, na napakasipag naman pala ng mga Christian. Sabi niya dito sa John chapter 1 verse 47. Sabi niya, pure lips. 1. Nakita ni Jesus si Nathanael na lumalapit sa kanya at sinabi ang tungkol sa kanya, narito ang isang tunay na Israelita na sa kanya ay walang daya. Tignan mo ang Panginoon, all-knowing talaga siya. Nung nakikita niya si Nathanael na isang Israelita, sinabi niya, ito yung taong mayroong matapat na pamumuhay, na walang daya yung kanyang pamumuhay. Kaya nga po dito, yung ating pinag-aralan kanina, kung ano yung thoughts natin, yung ano nasa kaisipan natin, yung gagaling yan sa ating mga puso. At kung ano yung laman ng ating puso, nagsasalita tayo ng katotohanan sa harapan ng ating Diyos. The Lord testify for us. Ito, ang Diyos ang nagpatotoo para kay Nathanael. Hindi natin kailangan minsan na patotoo tayo na bait natin. Mas maganda na lang ang Diyos ang magsabi na itong anak kong ito napakatapat niya. Kagaya ni Job, malaki din siya ng Diyos. Kaya nga po dito, nire-relate natin kung ano yung pang-araw-araw nating pamumuhay sa kanyang harapan. Kung saan natin i-spend yung time natin. Paano natin ginagamit o ginugugol yung oras natin to beautify our heart. Yung mga iba, naubos ang oras para magpaganda, di ba? Lahat ng mga beauty product, whitening, ginagamit yan to beautify yung physical. Pero alam niyo po ba na napakahalaga na yung puso ay ma-purify sa harapan ng Diyos? Ma-purify siya. Kapag na-purify yung pusong iyan, sa harapan ng ating Panginoon, nagigiliwan ka rin ng Diyos. Kaya yung blessing, yung pagpapala niyan, sasayo yan. Generation by generation. Ngayon, ilang taon ka? Mari magkapamilya ka. From generation. Nakita mo yung mga matatapat na tao ng Diyos sa Old Testament. Hanggang sa kanilang muling henerasyon ng kanilang buhay, maging yung kanilang kaanak, mga kamag-anakan. Blessed sila. Blessing or curse. Ibig natin yung blessing, di po ba? Ayaw natin na masumpa yung ating pamilya. Si pamilya ni Akan, anong ginawa ni Akan? Hindi siya naging matapat. Akala niya makapagtatago siya sa Panginoon. Pero nireveal din ng Diyos yung bagay na yun. Kaya mas maigi na yung basbas ng Diyos ay mapa sa atin. He knows everything. Our God knows everything. Every parts of our body. Ang doktor minsan, para malaman yung cause ng death, diba? Kung minsan ino-autopsy yan, ibiyakin ang bawat parte ng katawan. Ang Diyos, He knows every parts. He knows every part of our body. Hindi siya ignorante sa kanyang mga gawa. Gawa niya tayo eh. Kaya kapag mayroong something wrong dyan sa party na yan, kaya rin niyang i-cure. Lalong-lalo na yung ating puso. Napakaganda talaga yung mayroong tender heart ng isang tao. Dahil kapag tender yung puso natin, malaya siyang nakakagawa sa ating puso. Amen? Nakahabol pa si Brother Nestor. I-close ko na sana eh. Kaya dadagdagan pa natin ang konting mensahe. Yung pagdating pa lang niya ay blessing na, di ba?
Kaya nga dito sa Isaias, napakababa ng kanyang kalooban. O to me, sabi niya, o ano ako? Nararanasan din po ba natin yun minsan sa buhay natin? Na kung minsan, marirealize natin, iniisip natin yung mga gawa ng Diyos sa buhay natin. Panginoon, parang kailan lang ganito ako, pero tignan, pag nakita mo na yung mga gawa niya sa buhay mo, napupuri mo na ang Diyos. Panginoon, napakabuti mo. Kahit kung minsan mayroong mga nangyayaring hindi maganda na dapat mong batahin, i-twist mo pa rin into positive things. Tignan mo pa rin yung mga positibong ginawa niya sa buhay mo. Ma-appreciate mo pa rin siya. Mabuti ka pa rin, Panginoon. Higit pa rin ang buhay na ginawa mo sa akin kaysa sa iba. Di po ba? Kaya nga, yung laman ng ating bibig ay pawang pagpuri sa Diyos. Napupuri mo siya. Napupuri mo rin siya hindi lamang sa iyong sarili, maging yung buhay ng ating kapwa, ng ating mga kapatid. Tignan natin sila kung minsan. Yung mga may matapat na pamumuhay sa Diyos. Kaya makikita mo ngayon, sisigla ang yung pananampalataya. Mayroon pa ba tayong time of meditation? Nagme-meditate pa ba tayo? Yung gigising ka ng umaga, iisipin mo lahat yung mga mabubuting gawa ng Diyos sa'yo. At isipin mo rin yung mga ibang kapatid mo pa. Kung gaano naging mabuti sila. Kaya ngayon, pagising mo ng umaga, nagiging masigla ang iyong buhay. Makakapag-prepare ka ng pagkain ng iyong mga anak. Alam niyo, sana ito'y lagi makikita ng mga anak na to. Tulog pa kayo, gising na sila. Tulog pa kayo, gising na sila. Sino sila? Napupuri ba natin ang Diyos dahil sa kanila? Iwalang-wala tayo minsan. Inisip pa natin minsan kung hindi na kaya sila nagtrabaho. Saan kaya ako ngayon? Kaya ko bang buhayin na yung aking sarili? Diba? Ang mga magulang, willingly, wholeheartedly, sa kanilang pag-ibig, ginagawa nila lahat ng mga bagay na yun. Kaya napakabuti ng Diyos. Napakabuti ng ating Panginoon. Kaya nga, sinasabi niya rito, we must be ready. Kapag tayo kinokorek ng ating Panginoon, we must be ready. 3:11 ang kawikaan. Anak ko, huwag mong hamakin ang parusa ng Panginoon, ni mayamot man sa kanyang mga saway. May mga saway ang Diyos eh. Hindi naman lahat tama kung minsan ginagawa natin. May mga paalala yan ng Diyos. Huwag kang mayamot, sabi niya. Dito sa 12:1, sino mang umiibig sa kasawayan ay umiibig ng kaalaman. Ngunit siyang nagtatanim ng kasawayan ay hangal. Ito yung sinasabi ko kanina. Kapag sinaway mo isang bata at nagtatanim, sabi niya, hangal siya. Ang ibig sabihin ng hangal? Hangal. Kaya maganda yung nakikinig ng saway, ng payo at saway. Dahil tayo, hindi pa naman natin alam lahat eh. Sawayin mo ang, sabi pa niya dito sa Proverbs chapter 9, verse 8. Huwag mong sawayin ang mandiriba, baka ipagtanim ka niya. Sawayin mo ang pantas at kanyang ibigin ka. Kaya napakaganda pag gano'n yung ating mga anak, ano po. Na pagkatapos mong sawayin o maaaring paluin, huwag niyong iuri mong pamalo kapag nagkakasala yan. Kasi pag papakita mo na takot ka sa anak mo na ayaw mong paluin, baka ano, yung tama lang, katamtaman lang. Sabi niya, ipagtatanim ka niya kapag siya ay hangal. Yung manliliba, pagtatanim ka niya, isang araw gaganti ako. Mas masakit pa. Pero yung matuwid,
tao, sabi niya, ang pantas, ibig sabihin ng pantas dito yung matalino. Yung isang pantas, kapag sinaway mo siya, mamahalin ka niya. Makita niyo mga anak niyo minsan, kaya pinapalo mo, mamaya-maya halip na sa'yo. Sorry man, sorry papa, sorry mami, nagkamali ako. Pero yung ano, hindi, talagang patitigasin niya yung kanyang kalooban, hindi yan ano. Mapanganib yung ganong espiritu. Kaya alam natin, kilala natin ang bawat nakakasama natin everyday yan. Alam natin kung ano sila. Ito ba ay palihis ang daan niya o nasasaway ba ito? Sigurado din naman kapag sinasaway mo, nasasaktan din yan eh. Tignan niyo yung pastor kapag yung kanyang tungkod nakaganon. Kaya pag hinila mo yung leeg ng ano, yung lumilihis ng daan, medyo nasasaktan din yan eh. Eh gano'n ang salita ng Diyos kung minsan. Kapag medyo nasasaktan tayo, nagpapasaliksik na tayo sa Panginoon. Panginoon, tulungan mo ako. Yun ang tamang attitude ng mga malalagong espiritual. Handang pa-correct. Accept correction. Hindi laging mayroong laging sagot. Kaya huwag sawayin ang manlilibang ipagtatanim ka niya. Sawayin mo ang pantas, iibigin ka niya. It will speak truth. Kapag nagsasalita tayo ng tama, ng katotohanan sa harapan ng Panginoon, you will expect God's presence in your life. Siyempre, natural din naman, kahit tayo, ayaw din naman natin makasama yung sinungaling, di po ba? Ang ating Diyos, ganun din siya. Ayaw din niyang kasamahin yung mga sinungaling na labi. Tatakwil ka din ng Panginoon. Tatakwil tayo ng Diyos. Pero kapag matapat ang iyong puso, sabi niya, you will expect God's presence. That is the absence of impurity. Pure lips are on God's people. Kaya sasabi nila minsan, siyang huwag kayong tatabi dyan, siya magsasabi ng, meron na kayong namit na mga ganun. Huwag niyo sa kanya sabihin kasi sasabihin niya yan ng totoo. Takot sila sa atin dahil kung ano yung katotohanan, sasabihin natin. You will expect God's presence in your life. Kaya kung meron akong nakasama noon, sabi niya, ba't parang ang layo na ng Diyos sa akin? Hindi ko na siya makakuha kahit dasal ako ng dasal. Why? Isa lang ang reason. Maaaring may kasalanan ng puso. Kaya kahit dumadalangin na may isang patak na luha, hindi na siya makaluha. Bakit? Kasi maaaring yung Espiritu ng Diyos lumalayo. Kaya ganun din ang mga mayroong maruming labi. Iniiwanan niya ng Diyos unless they confess. Unless na talagang lumapit sa Diyos na mayroong pagsisisi, doon tiling din ng Diyos ang panalangin. Kaya napakaganda na sa ating buhay, ma-enjoy natin yung buhay natin bilang isang Kristiyano. Ma-enjoy natin yung life natin with God's presence. Maging sa ating mga pagsamba sa Diyos. Salamat na sa lugar na to, wala nang naihandog ang panambahan ito. Wala pang serbisyo na hindi ko nadama na sumasama ang presensya ng Diyos sa ating kalagitnaan. Bakit? Dahil mayroon siyang pure people. Mayroon siyang mga nilinis na kanyang mga anak, na kanyang bayan, na kanyang pamilya sa umaga nito. At ibig ng ating Panginoon, God will have His people to be happy with. Ibig niya na maging masaya ang kanyang bayan, ang kanyang pamilya sa kanyang piling. Bakit? Kapag tayo ay mayroong magandang relasyon sa Diyos, magiging masaya tayo sa piling ng ating Panginoon. Eh mag-asawa, nagkakaroon ng problema yan. Hindi na sila masaya sa kanilang pagsasama. Mayroon ng mga sikreto yan na hindi na sila nagiging matapat sa isa't isa. Di po ba? Hindi na sila happily married kasi maaring nagkukubli na ng mga lihim. Yung mag-asawa, hindi na sila close.
kaya nasisira rin yung relationship. Ganyan din sa harapan ng Diyos. Hindi na na-enjoy yung iba, hindi na na-enjoy yung pagsamba, lumalayo na. Why? Baka mayroon ng hindi katapatan sa puso. Hindi na ina-accept ng Diyos yung mga offering. Ayaw natin na mangyari yung bagay na yun. Kaya ang salita ng Diyos ay sagana sa atin. Na ayaw natin ng presensya ng Diyos ay mawala, malayo sa buhay natin. Kundi sa bawat araw na makaganda, sa ating pamilya, sa ating pagharap sa buhay. Alam niyo, ang buhay sa mundo ito, napakaraming mga ginagawang kalaban to discourage us, to stop us in serving God. Pero kung alam natin na malinis yung ating puso, tapat yung ginagawa ng ating mga kamay, yun ang mag-encourage sa atin to go on. Upang makita natin mukhaan ang ating Panginoon. Tayong lahat ay tumayo.